ang holiday shopping. Halos isang linggo na lang bago magpasko. Pero ayon sa Department of Information and Communications Technology, talamak din ang commercial scammers. Example dyan, isang retailer ng sneakers na ninakawan ng online identity at ginagamit ngayon sa panloloko sa ibang consumers. Paano nga ba makakaiwas sa ganitong mga modus? Alamin sa balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas. Shopping season na naman para sa marami, pero ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, panahon din ito ng mga online scam. Especially now because alam ho ng mga scammers yung mga threat actors ho natin na marami hong pera na kumakalat ho ngayon. At ito yung mga panahon ng mga bonuses ho natin. Para sa maraming consumers, mas pabor ang online shopping para iwas sa hassle, traffic at siksikan sa malls. Pero babala ng DICT, talamak din ang mga fake sa internet retail. Kabilang ho sa mga commercial scams is yung mga fake shipping delivery notifications na natatanggap ho natin, yung fake online delivery scams, yung mga fake shopping websites. Si Bern Berso ay supervisor ng isang sneaker business na nabiktima ng commercial scam. Ninakaw ang kanilang logo at postings ng isang scammer para makapambiktima ng consumers. Nagko-complain sila mismo sa page namin, which is hindi naman sila sabi to umorder. Umorder sila sa mismong scam na page. Yung quality ng product na pinapadala dun sa kanila is napakababa. Tsaka hindi siya yung mismong kung ano in-order doon ng customer. Iba pagdating sa kanila. Naapektuhan tuloy ang kanilang negosyo dahil sa mga reklamo laban sa kanilang store brand na hindi naman sila ang may kasalanan. Bahala po sa amin bilang isang online seller na may mga customer na nagka-cancel. The reason, dahil nga sa nakikita nila doon sa mga comment section, nagko-complain ng customer na hindi naman sa amin umorder po. Inireport ni na Bern sa Facebook ang scam account at naglabas din sila ng paalala sa kanilang customers kaya't nakabawi at muling pumatok ang kanilang business dahil sa napatunayang lehitimo ang kanilang mga produkto. Paalala ng DICT sa online shoppers, suriing mabuti ang platform bago magbayad para sa anumang produkto. Malalaman yung scam to pag yung mga payment gateways hindi naman ho secured yung mga payment gateways na to. Makikita niya rin ho yan, yung mga URL address nila, iba rin ho. Hindi katulad ng mga payment platforms na alam natin. So doon ho, so either phishing yan, kinukuha yung information nyo, or talagang kinukuha yung pera nyo. Mahalaga ring i-activate ang multi-factor authentication sa mga shopping at banking apps. Iniinganyo ho namin kayo na mag-adapt na ng multi-factor authentication. Hindi ho ito nakakasama. Simple lang ho to. So ano tumang to? Yung mga one-time passwords ho natin, biometrics ho natin, at saka yung mga iris scans ho natin, i-adapt na ho natin. Paalala ng sellers, i-double check kung legit ang katransact na online sellers at tingnan kung may proof ng live selling at successful delivery sa mga customers. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.